Oh, yan. So, mag-i-improvise tayo, Doc. Sorry. Okay lang. Ito, di na ito kailangan. Hindi na kailangan. Okay. Ilalapit ko na lang yung ano. Ilalapit ko okay siya. Ayan. So, sorry, boys and girls. Mag-i-improvise lang kami kasi ayaw gumana nung ano namin. Ano ko na kung narinig. Mag-i-improvise lang. Ayan, yan. Okay. Okay, so yan. Mag-i-improvise lang kami. Pasensya na. Ayusin ko na lang to pag uwi ko sa bahay. So, yun nga. Katulad na sinabi kanina, meron tayong special guest today. Ang una nating guest, ito. Yan, si Chuck. Hello po. Hi, Chuck. Ayan, si Chuck. Saka si Doc RJ. Yan. Magandang gabi. Ayan, magandang gabi. Pasensya na. Ayan, nakaset up kami, oh. Sorry ka agad. Ayan. Dito ka, Doc, siguro. Para dalawa. Kapit tayo. Para mas madali. Ayan. So, mag-i-improvise lang muna kami para at least matuloy lang yung ano natin. Yung ating podcast for today. So, ayan, simula tayo kay Chok. So, Chok, ilang seasons ka na naglalaro sa Dre League? 4. 4 seasons. Yes. Ayan. So, ilang seasons ka ng head? Second year ko kasi. Second season. Yan. Sorry. May nag-comment si Justin. Dotang-dota ka na raw. Bibilisan daw natin. Ano masasabi mo, Ron? Hindi naman. Yeah. Basketball lang tayo. Nasa Coach H bang ba tayo? Hindi, nasa dyan ka bugawan daw. Diyan. So, yan. So, kamusta naman ang draft ano mo, Chok, no? Yung tingin mo sa mga na-draft mo na players this season? Parang feeling ko okay yung draft picks ko ngayon. Medyo tricky lang kasi most of them parang first time pa lang magiging teammates, ganyan. Pati ako, first time ko din yung iba maging kakampi. Pero feeling ko yung gel ng team parang okay naman. May tanong ako, Chuck, no? Bakit Fury yung pangalan ng team name? Anong history dyan? Anong history behind that? Hindi ko rin alam kung sino yun nung una. Hindi ko alam kung sino yun. Ano yun parang lore, isa sa mga lumang team ng ano yun ng mga Philinvest. Okay. Liga. Kasi usually kami dito dati, every summer lang. Tapos, every summer lang may liga. Tapos, lahat talaga nanonood. Tapos, lahat sumasali. Tapos, yung una kong akyat ng seniors, parang yun yung nasalihan kong team. Yun yung team name namin, Fury. Tapos, yun yung mga teammates ko for ilang taon. Tapos, parang babalik lang sa paglalaro ulit. So, parang, sige, iyon na lang ipapangalan ko kasi wala akong maisip na pa. Yan. Teka lang ha, Chuck. May gagawin tayo, Chuck, ha? Chuck. Hindi. Sige, okay. Ay, hindi pa tayo dito kay Doc RJ. Ayan, Doc, ilang seasons ka na, Doc, na naglalaro sa Dre League? Fourth season. Fourth season. Excluding pa yung Mamba Cup na na-outlaw. So, fourth season. Tama. So, ilang seasons ka ng head, Doc? Hindi, lahat yun. 4 seasons. Lahat yun. All 4 seasons heads din. Simula ng season 1. Dapat nga ngayon, hindi ako mag-head eh. Oo. Gulat ako ba't ginawa pa rin ako. Pero okay lang pa rin. Sinabi ko lang kay Carl yan dati. Mas gusto ko maglaro lang. Tayo lang. Iba naman, mabigyan natin ng chance. Pero kailangan ng kailangan ng heads pa. Okay lang. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. So, Doc, sa Mambas, no? Bakit si Carl Benviay ang first pick mo? Kasi mabilis siya magbayad. Ano na yun? Season 1. Season 1 tsaka season season 3. Siya na yung pili ko talaga. Gusto ko yung may gandang communication. Hindi lang naman kung sino yung leader sa court habang naglalaro. Kung someone in the bench din. Nakakausap ko na, nakalaro ko na, alam ko na yung gusto niya, alam niya yung gusto ko. I go with familiarity.
Mas gusto ko yung familiar kami sa bawat isa. Yung number 1 pick ko. Sa mga nanonood, no, bakit nga Mambas split yung pangalan ng team mo? Anong history behind that? Simula yung season 2. Season 2, parang sumakto ata that time. Wala si Kobe. Everybody loves Kobe. Gusto ko yung pino-portray ng idea na yun, ng tatak na yun. Ginawa kong name ng team. Yun, mostly yung dahilan. Bakit Mamba? The mentality, the brand. Buha ka lahat nga. Buha ko lahat. Walang may gustong role player. Very lang. Pero Doc, saan una sumali ang team mo na Mambas na yan? Saan mo una sinali ang pangalan na yan? 3 League yun. 3 League. Season 2. Oo. Kami nila Ken yun. Ako, si Arnie, si Hind. Si Hind Santos. Oo, kami yun. Ito Doc, matanong ko lang, sino ba ang original King Mamba na bukod sa'yo? Siyempre, ikaw naman ang bumuo niyan. Ikaw lang. Number 1 pick ko nun. Ken. Argente. Siya number 1 pick ko. So hindi sumali ngayon yung Ken. Hindi siya sumali. Bawal na. Bawal na. Masyado na magaling. Masyado na malakas. Okay. Ko po naman. King Bomber yun. Si Carl ba sumali ba nun? Parang hindi siya kasali. Or hindi. Na-pick siya ng mataas din nun. Okay. Ni Kuya Paeng. Okay. Si Kuya Paeng. Bala ko nun, Ken Carl yun. Bala ko nun. Hindi namin expected na number 1 siya ni Kuya Paeng. Kuya Paeng, musta? So yun. Yan lang natin. Naman tayo kay Chuck, no? Yun, so Chuck, tanong ko lang, no? Bakit si Julian ang first pick ng Team Fury? Ganun din. Kakampi ko siya last season. Siya din yung kung gusto nun. Last season kasi parang mga bagong lipat lang sila yung mga Hugo Brothers. So parang medyo chismis lang na parang grabe mga Hugo Brothers, malulupit yung mga yun. So parang may first pick ako nun, si Daniel. Tapos pabalik sa akin ng draft, wala pang kumukuha sa mga Hugo kasi hindi rin alam ng mga heads kung magaling o hindi. So yun, nung pagka-pick ko sa kanya, tapos naglaro na kami, gusto na ito. Magaling talaga. Ano daw? Hindi raw Chuck ang pangalan mo, Chok daw, sorry. Chok pala. Sabi ni Tin. Sorry, Tin. First time ko na-interview si Chok kaya Chuck ang tawag ko sa kanya. Yan. Chuck, anong ginawa mong preparations bago this draft? Kasi syempre malamang iba yung atake mo from last season to this season. Strategy ko ng draft, kasi Pakilalo? 6-7? Ngayon? Oo. 7. 7, magkasunod kami. So parang ako, kung sino yung mga trip kong player na matira, doon ko papaikutin yung draft ko sa first pick ko. Kasi madaming magaling din. Tapos parang hindi ako sure kung sino makukuha ko. Kung sino maiiwan sa akin. Tapos, medyo hanap ako ng players na medyo feeling ko magkakasundo yung personalities nila. Pero medyo ganun yung atake ko. Mas chemistry kesa individual skill. Medyo ganun yung atake. Sabi ni Boss X, hindi niyan makakalimutan puwet ko ng season 3. Tabahan puwet yan Ito, Chok, may controversial question lang ako. Meron ka bang gusto mo dapat i-pick pero hindi mo nakuha dahil naunahan ka? Ngayong draft. Dami. Hindi, yung pinaka-top priority mo na gusto mong kunin pero naunahan ka. Sino yan? Yung pinaka-ganun ko ngayon, this season. Madami sa listahan ko pero yung before pa, nag-usap-usap na kami. Si Espinosa dapat. Si Miko? Kasi last league, sa Dre, di sa Dre League. Basta after yung before tong liga na to,
may sinalihan kami nila Doc, W League. Tapos nag-champion kami doon, nila Vico. So parang, sige, maging magkakampi tayo ulit. Parang yan. Baka okay. Naunahan. Baka lumaki ang ulo ni Miko. Ay, talaga. Kahit mo sabihin mo, malaki talaga ang ulo. Yan. Ito naman, yung second question naman, bago tayo bumalik ulit kay Doc, no? Sino yung player na hindi mo inaasahan na available pa pero nakuha mo? Yung fourth round ko nakuha. Pero feeling ko medyo pang first round yung si Luis Aguila. Luis Aguila? Guard ba yan? Guard. Okay. Yan. Paano mo nasabing pang first round siya? Ano ba ang laruan ni Luis habang hindi Para siyang scoring na point guard eh. Like, magaling siya mag-facilitate, magaling gumipensa. Tapos, kung kailangan na parang, suluhin mo na lang. Huwag mo lang silang pasahan. Ganun. Kayang-kaya. So, parang yan yung medyo nagulat ako. So, magandang compliment yan kay Julian, no? Kasi si Julian pass first eh. Pero medyo ganun din naman siya eh. Pag sinasabi ko lang na, scorean mo, ikaw na bahala. Medyo ganun din. So, medyo similar sila sa ganong sense. At yung may trivia na parang nung high school, lagi daw silang magkalaban. Ngayon magkakampi sila. It's ngayon first time nila magkakampi. Bago. Mukhang... So magkakalala, alam na rin nila yung laro ng isa sa... bago tayo bumalik kay Doc, ano ba ang target mo? Saan naaabot ang Team Fury this season 4? Parang hindi na meet your expectations kung hindi kami mag-champion. Wow! Narinig mo yun, Boss X? Sabi ni Chok, mabigat masyado. Sila daw makakalaman mo, Boss X. Paano mo nasabi? Kung kayo ang championship, sino ang gusto mo makalaban sa championship? Siyempre, si Doc, kasama ko si Doc. Dapat namin sa finals. Fearless forecast. Isang game pala yan. So yan, sakto naman, ilipat na natin kay Doc. So Doc, same question tayo, no? Siyempre, yung din-draft mo, meron ka bang dapat ida-draft mo pero naunahan ka? Sino yung player na yan? Yung nasa top of the priority mo? Ang bala ko talaga, Dan Carl. Dan Vasquez. Okay. Yun talaga ang bala ko. Dan Carl o kaya Pastrana Carl. Sino available? So parang second pick mo dapat si Carl. Second round pick. Parang ganun lalabas. Depende sa mga, kasi pang pito ko. Dito na magkakasiraan. Second round mo ba si Carl? Yun ang bala ko. Actually, pwede pa nga ang Carl Julian eh. Pwede pa yun. Si Julian, pwede pa yun. Kasi may mga... Dapat kasama rin si Julian dati sa Cairo. Sa school muna. Yun. Kaya, yun yung initially balak ko. Kasi inano ko na tinatanong ko yung bawat isa sa kanila sino pick mo? Tinatansya ko na Oo nga, Doc, wala ka pala nung live sa draft, no? Wala. Wala ka pala naman. Yun na, Doc, same question. Sino yung hindi mo inaasahan na makukuha mo pero nakuha mo siya? Yung parang katulad siya kanina, pero mataas ang tingin mo sa kanya, pero bakit nakuha mo siya, hindi mo inaasahan nakuha mo pa siya? Ano ba to? Yung una, si Gab Tukay. Gab Tukay, nga. Later round yun, later round. Kasi, kita ko si Gab, kaya na, ina-expect ko, kukunin na siya ni Jet. Kasim. Oo. Jet. Sige. Pagka isang ikot pa, kunin ko na yan. Sinakuha yan mamaya. Sakto. Malalim nga yan. Tapos, bulan nga ako, 6-0. Dapat, laki niya uwi. Ina-expect ko number, second round pick. So, ko na yun. Kunahin ko na yun.
top 4 ba yun? O top 3? 4 mo ata. Yun. Kasi naunahan mo ko doon eh. Sa ikot, Sa ikot. Yun yung mga... Ay, past date na yun. Oo. Kaya nauna siya sa akin. Sabi ko, surprise ako na... Ano mo na? Eh, Doc, yun nga, Fearless Forecast. Saan naabot ang Mambas? Saan naabot ang Mambas this season? Pag-usapan na natin. Oh, may sinasabi si Boss X, season 3 ko pa naririnig yan. Nanta-trash talk sa comment section si Boss X. Ganda. Ayun nga, Doc. Teka, reviewin muna natin, Doc, no, habang inaano natin. So, yung second game ng Mambas, no, naka-bounce ba kayo nung first game loss ninyo? Tinambakan nyo rin yung LMBC Bad Boys. Talaga bang pinagandaan nyo yung game na yan? Napunod mo ba yung first game? Oo, tamba kayo 30 eh. Nagulat nga ako eh. Nagulat ako eh. Ito kami. Tapos si Joaquin, siya yung pinakamalaki namin. Eh, laro ni Joaquin, 2-3 eh. Parang yung laro niya, 2-3. Like, napilitan siya mag-baitman yun. And kalaban namin, sila Chet, Pastrana. Kumbaga may chemistry na yung back garage. Ilagyan mo ng Pastrana na pwedeng mag-ISO, pwedeng mag-blend yun eh. Hindi naman team player din yun eh. Mas Pastrana. Eh, yun. Tapos kami, parang third quarter pa lang ata, hindi kami makadikit eh. Hindi kami makadikit. Yun na. Tapos, aamuyan pa kami, daming rookie, wala kaming depensa. Kailangan namin pumawi. Pumawi, second game na yun. Kung ganito lagi laro natin, yari tayo. Nagawa ka lang. Pero itong second game, Doc, anong sinabi mo sa team mo? Kasi tambak ng benching ko to, 90-65. And sabi ko, depensa. Yun ang unahin natin. Kahit naman kahit sa Tyro, kahit sa ibang dito, unahin natin depensa. Kasi kahit sino naman dito pwede umiscore. Swerte to. Ngayon, ito hindi. Namin, depensa namin, priority. Tapos naging magaan na yung parang confident ng tumira sa malayo. Domino effect mo eh. Dito naman tayo ulit kay Chuck, no? Season debut nyo nung Sabado, no? At panalo kayo sa Alejandras. Anong preparation ang ginawa nyo sa game na to? Knowing na medyo, syempre, yung team din ni Boss Kyle, katulad ng back garage yan, magkakakilala eh, di ba? So, anong ginawa nyong preparation dito? Mas kami, parang hindi ko muna sila iniisip, yung Alejandra. Mas nag-focus ako doon sa kung paano ko paglalaroan yung change 5 hanggang third quarter. Kasi yun yung tricky sa amin eh. Tapos, 11 pa kami. So parang may kailangan pang extra na ipasok sa lineup. So, mas yung gelling lang kung paano kami mag-run na sa unit. Pero sneaky yun, yung team ni Kyle. Hindi mo makalain na parang feeling mo sakto lang. Pero malakas na. Malakas nga. Nabol nga kami nun. Nung first game namin, matikan pa kami matalo. Hindi pa kami matalo. Isa sila sa malalaking team. Yung mga players ni Kyle, medyo malaki talaga. Wala pa si Carlo Torquesa nun. Injured, di ba? Pero sneaky yun. Sneaky team. Ibig sabihin yung Jason Mariano tsaka Torquesa magkakampi. Ganun do. Malaki yung lineup nila na yun. Kaya nga medyo nakakaano yung lineup. Buti nga, nakalaban na namin si Kyle. Kami din. Yun yung ko. Kasi nakakatakot sila actually kalaban sa playoffs. Yun yung nakikita ko sa kanila. Kasi piruin mo yung talaga. Piruin mo yung 3 points ng pantabla. Piruin mo. Grabe, buong loob. So, okay na din yung first game namin.
So ito no, nung Sabado, ang di lang wala kasi dito, itong feel great system, medyo debut game din nila. No? Ano masasabi mo sa laro nila dito? Kasi yung Centro Mall, 149 eh. O mahina lang yung kalaban? Dok. Ano eh, hindi sila mahina. Hmm. Hindi, siguro, kasi si Hein, si Coronel, si Franz, si Arnie, magkakakilala na yan eh. Tapos nakita ko yung laro nila, takbo talaga eh. Kanin dyan. Takbo, every chance they get, takbo. 4 lang yung dumidepensa, tapos yung isa nasa dulo na. Nandun si Paco sa kabilang dulo. Yung nga pala, may pako pa pala yun. Pa Raimundo pa yan. Offensive, malakas sa opensa yung team nila, Dok. Stock din yan. Stock din. Talagang, tingin ko hindi naman mahina yun, Sen. Kasi yung Centro Mall, mamuntikan din nila yung LMBC, di ba? Pero yung LMBC, tinambakan nyo. Tinambakan nyo yung LMBC. Wala akong sinabi. Tingin ko it's different game. Kung kalaban namin to, tapos kalaban namin sa Del. Totally different ball game. Yung sa laro na to, may malas, maaaring doon sa next swerte. Okay. Then, hindi pwedeng disregard lang sa Mall. May mga additional scorers din sila eh. Parang wala yung isa tayo, wala. Natapat lang pala tong natin, no? Match-up lang. No? So, review lang natin, Doc, no? Nung sa week 2 natin, yung number 1, yung FGS, dahil tambak yung kalaban nila. Number 2, yung Buff Garage. Dahil panalo siya sa inyo ng first game, no? Tambak din. Tapos ito, number 3, sila Boss X, yung Viva Max All-Star. Number 4, sila Chok. 1-0. Number 5, kayo, Doc. 1-1. Tapos number 6, yung Amadeo kami. Number 7, yung Notorious. Number 8, yung Bad Boys. Number 9, yung Alejandro's Farm. And number 10, yung Centro Mall. Based dito, Doc, sa standings ng week 2, no? Tingin mo sino yung malakas na team pero kumbaga hindi pa nila nare-reach yung potential nila? Sa baba? O sino yung tingin mo na yung team na hindi pa masyado nag-gel pero tingin mo malakas? Kayo. Kami? Torres, Castro, ikaw? Hindi pa kami nagkasabay ni Jason niya. Hindi pa kami nagkasabay ni Jason. Open up ba natin yung total yan. Open up ba natin yung mga hot topics na ano muna natin, no? Sumagot si Doc, no? Si Chok naman, Chok. Sino sa tingin mo ang hindi pa, kumbaga hindi pa nakukuha yung full potential nila as a team ngayong week 2? Bukod sa team mo, syempre. Alam? Yung Team ni Nisha. Nisha, okay. Yung Torius, oh. Kasi pag gumawa si Nisha, wala na, 20 points per game player yan eh. Okay. Oo so far pa 2 points lang. Okay. Pag gumawa ng paper yan, tapos na, wala na concede na. Finish na? So, ikaw na yung nag-open, no? So, speaking of Misha, no? Pag-usapan natin yung controversial na nangyari nung Saturday kasi yun yung pinakamagandang, yun yung bumuhay nung linggo eh. Ano bang nangyari? Kasi nung napanood ko siya nung live, pwede bang strategy yun ng Notorious? Kasi ang ganda ng laro eh. Tapos lamang yung Amadeo nun eh. Tapos parang mahabol yung Notorious, tapos yun yung nangyari. Nawala si Jero nawala yung lamig ni Jero, tuminit, tapos na-thrown out. As a point of view na nanonood sa live o kaya nanonood dun sa in-person, ano bang tingin mo sa nangyari na yun? Sa in-person muna. Kay Doc muna tayo. Yan, okay, Doc. In-person muna, kay Doc muna tayo. Kay Doc, o yan. Yun? Yung nangyari? Yung nangyari, Doc. Ano bang? Pero meron na bang glimpse bago yung mangyari? Wala. Parang normal na naglalaro lang sila, Doc. Biglang may altercation na. Ulat na ako. Hindi ko alam bakit. Hindi ko talaga alam bakit. Kahit alam naman ng dalawa yun eh. Sinabi ko sa kanila, ulat na lang ako. Pinigilan na lang. Pero,
naghahabol, minute game. Apparently, illegal. Okay. Maganda sana kung may imbitahan natin yung dalawa. So, Dok, aayusin ko lang tong gamit ko eh. Pero Para, ano naman, wala, buti yun lang na nga. Walang mismo nagkaabutan. No? Ano lang, hindi heated game lang madalag. Sabi na. Kasi gulat talaga ako. Bigla na lang may gan. Hindi ko expected. o dito tayo kay Chuck. Nanonood sa live. Anong tingin mo ron sa, ano na yan? Nag-drive ako nun eh. Ah, Kaya panood ko yung live. So nakita ko yun, ang naisip ko, ang galing na kumain ni Carl. Ang ina yung marketing, feeling ko scripted eh. Scripted. First game, pag-aawayin natin yung dalawang heads. Madaming tao sa Kings Land. So parang yun naisip ko, ang galing ni Carl. Next game, may mga gantong Kudos pala kay Commissioner Carl, no? strategy. No, hindi ko naisip. pero ito, Chok, tingin mo ba may hit din dahil doon sa nangyaring trade? Ano sa palagay mo? Feeling mo ba na doon nagsimula yon kaya medyo nung feeling mo? Feeling ko talaga. Ano trade? Sa trade yun kung isa. Inis pa naman ni Matcha. Ayun, baka na ako kay Matcha, hindi ko rin papakaw. Bagong commercial si Chang. Oo. Nakita mo ba yung mga binibentang kotse nun? Nakita mo ba si Chang? Kasi nga siyang yan eh. Ako mag-aaway din ako. May ginawa. Dito tayo kay Doc. Ano palagay mo, Doc? Doon ba nagsimula yan sa initiated trade nung draft day? Sabi ni Chang, hindi ako makadisagree eh. Hindi natin alam. Huwag naman sana. Yeah. Pero ano na yun? Hindi ko okay. Papalamig lang ng ulo yun sa Medyo, ano naman? Nagme-message na yung dalawang yan, di lang natin alam. Scripted yan, scripted. Scripted yan. Nagme-message, pakita na ba natin, bati na tayo? Muna! Pag-usapan pa tayo. Sakto. Pag-usapan. So yun, no? Baka nga talaga tama yung ano ni Chok, no, na scripted talaga siya. May ibig sabihin talaga magaling sa marketing si Kumi Carl para pag-usapan na nga League. Simula pa lang ng season, no? Namamalagi na ako ng isang araw. Yung mga tindera doon. Ganun nakalupit sa ka na malingki. Kasi umabot siya. Ha? Hanggang Marikina umabot? Grabe yun. Sinasabi sa akin, medyo nagugulat din ako. Grabe yung marketing. Ayan. So, papunta tayo sa marketing, no? Nakita mo na lahat ng lineup, nakita mo na lahat ng naglaro. Sino nilulook forward mo na makakalaban mo na feeling mong na-challenge ka? Katulad nung match-up nung Misha sa ng Jero. May ganun ka ba this season na parang, ito kailangan ko itong balunin? Ito ang ano ko, parang may ganun ka ba na... Yung team nito ka, kasi yan eh. Sa championship ko yan. Looking forward ako kay Bap Garage. Bap Garage. Bakit? Dati kakampi ko si mga early seasons. 1 and 2, kakampi ko si Pastrana. Si Mark So Pastrana. parang, nung nakita ko yung team nila, ang lakas din. So parang, ang sarap lang kalaruin siguro. Gandang matchup, feeling ko. Akala ko naman, feeling ko, sasabihin mo, ang sarap kong tirahin si Pastrana kasi sobrang lakas siya. Second in line yun kay Chang. Sino ba sunod? Sila Lloyd data, Elegance. Bad Boys. Ayan. Dito muna tayo kay Doc, no? So, same question, Doc. Sino yung parang feeling mong meron kang rivalry katulad ng Jero Misha na yan? Rivalry agad. Sino tingin mo? Always looking forward sa susunod na kalaro.
Pero, sila Justin yung kalaban namin. Halos lahat doon, mga kakampi ko dati. Okay. Gandang, Feeling mo ninakaw niyo sa'yo yung mga player. maganda yun, magandang laban yun. Dami doon mga kakampi ko sila. Arlie, sila Franz, si Hind, si Justin din. Si Justin, tama. Ay, magandang ano yun. Magandang laban. Next time yan. November 8. So, yun, no? Okay. Ang ano natin, Doc, is sila Justin ang talagang nilook forward mo makalaban bukod sila Chok na mga kalaban mo. Next is sila Chok. Sa championship. Yeah. So, Doc, ito, medyo dahil kayong dalawa ni Chok ang maglalaban sa championship, 8 teams naman yung papasok sa playoffs, no? So, tingin mo sino yung 2 teams na malalaglag? Na malalaglag. Kasi meron tayo dito, yan, FGS, Buff Garage, Viva Max, Fury, Mamba, Amadeo, Notorious, Bad Boys, Alejandra, saka Centro Mall. Sino doon sa sino tingin mo ang dalawang team na malalaglag? Single round robin. Based sa week 2. Ano na nakikita mo? Kasi nakita mo na halos lahat, naglaro na lahat ng teams eh. Yan. Sigurado, adjustments yan, meron gagawin. Tapos, maaga pa eh. Maaga. Totoo lang, maaga pa yung standing na yan. Marami pang pwede mangyari. Oo. Pwede. Yung mga nasa gitna mo, punta pa sa bottom yan. Kaya dapat, yung point stem yun, samantalahin na yun. Sabagay, tama ka dyan. Di pa tayo dito kay Chok. Chok, ikaw, tingin mo, sino? Meron ka na bang early prediction na dalawang malalaglag? Siguro isa ng Centro Mall. Centro Mall, okay. Kasi, parang lang, feeling ko parang company papawis lang. Tapos yung pangalawa, si Notorious. Okay. Grabe yun. Grabe ang forecast mo, Notorious. Okay. Naniniwala ako sa karma. Yun ang masasabi. Notorious, malalaglag yan. Grabe yun. Ako rin nagulat ako eh. Ano natin, Chok, no? Bukod sa inyong dalawa, ni Doc, RJ, sino tingin mong papasok sa Final Four? Kasi, siyempre, kayong dalawa na maglalaban sa championship, sino sa tingin mo yung makakalaban yung pareha sa semifinals? Ayan. Hirap sabihin. Ito, medyo seryoso. Yung mga nakikita kong malakas talaga, yung parang above the pack. Siguro tong team ni Doc, team ni Sandre, Dito Max pa rin. Buff Garage, pati, may nakakalimutan pa ako. Yung team ni Mo, yan, malakas din. Yung Feeling ko, FGS. feeling ko yun yung mga papasok sa taas ng brackets. Okay. Sige, balik muna tayo kay Doc. Doc, ikaw, bukod sa inyong dalawa, sino yung 2 teams na tingin mong papasok ng semis? Kahit sabihin mo nang magbigay ka ng 3 to 4 para at least medyo katulad ng ginawa ni Chok. Give chance sa nakikita mo. Sino ahead of the pack? Yan. Yun na lang ang tamang tanong. Tingin ko rin sila sa sa'yo. And the way na tinambakan ng FGS yung sentro mo, ayun. Tingin ko sila Chok. Tingin ko sila Chok. Kasi kayong dalawa na maglalaban Doc sa championship eh. Yung makakalaban nyo lang sa semis. Yung makakalaban nyo lang sa semis. Tinambakan. Okay. Chemistry and pastrana. Yun, yung mga easy picks na sa tingin ko based pa lang sa 2 weeks pala. Kung ganun nilalaro nila lagi, alam mo, yung mga yan. Okay. Sige, Doc. So, since kayo na maglalaban sa championship, no? Sinasabi mo ba na hindi kayang mag-forfeit ni Boss X? Yan ba ang fearless forecast mo? Kasi ang ano mo, kayong dalawa na
Team Fury saka Team Mamba maglalaban sa championship. May asa na si Dre. May asa na si Dre. Yan ang aim, yan ang aim ng marami. Na ma-deplode sila. Forfeit, oh. Pero hindi imposible mangyari. Hindi imposible mangyari. Hindi imposible. Hindi mag-forfeit. Ito na kay Chok, mas si controversial eh. Hindi na? Kaya nga eh. Yung first 2 seasons, diba? Ito yung comment. Siyempre, kami bilang barkada, para... sige, bigyan na natin kayo. Champ na kaya naman. Nag-ayos na yung third, medyo chamba. Yun lang. Sila yun eh. Yun talaga yung nakuha ng championship ni San Andres. Sila nga yung kalaban. Sila nga yung kalaban namin. Yung third season, yun lang yung totoong championship ni San Andres. Etong fourth season, hindi na. Ano na to? Well, hindi naman siya di ba? Hindi naman kami para maawa sa kanya, di ba? Ano na? Totoong laban na. So para sinasabi mo, Chok, yung mga yung mga team heads kasi nung season 3, hindi pa kabisado yung mga players ng Dre League. Ngayon, mga bata, yung mga team heads at kakilala yung halos lahat ng players, tingin mo ba naging disadvantage yung kay Boss X? Kasi kung ganyan ang forecast mo, yun lang naman feeling ko yun lang nagbago eh, di ba? Yung mga team heads napalitan eh. Di ba? Hindi ko nagsabi niyan, ha? Hindi. Kakasali ko lang kasi ng season 3 eh. Kaya siyempre, para ko yung season 3 lang ako dumating eh. So, yun nung season 3 lang ako dumating do. Kaya yun yung feeling ko pinagkaiba. Ibig sabihin, siyempre ako, from outside perspective, yun yung nagbago. Feeling ko, yun yung gusto mo sabihin na baka... Hindi ko gusto mo isabi. Kasi. Siyempre, nalagyan natin ng controversy. Yun lang naman yung outside perspective. Siyempre si Carl, text ako eh. Maganda yung marketing ng liga. Yan. Bukod sa ito, yung ano pa yung pwede nating idagdag sa tingin mo sa Dre League na i-improve pa natin as we go along? Ano ba bang nakikita mo na? Kasi maganda yung feeling ko maganda rin yung improvement na hanggang third quarter yung substitution para at least wala mababangko. Medyo mahirap nga lang sa team head dahil mag-iikot ka ng tao. Pero sa mga players na pare-parehas yung bayad, parang feeling ko medyo okay siya kasi pare-parehas kayong nag-aambagan naman. May respeto sa draft process yung hanggang third quarter. Kasi yung mga previous seasons, parang gagawa ka lang ng strong 5 eh. Tapos bahala na yung the rest eh. Tapos aabot ka pa rin sa tok-tok eh. Parang, so ibig sabihin mo... kung mas maganda yung picks mo, piling ko mas malayo yung maabot mo. Kesa yung parang 5 magaling lang, tapos the rest saktuan lang or hindi pupunta. Ganyan. So feeling mo, naging disadvantage din yan kay Boss X? Malakas tingnan. Malakas tingnan. Oo. Ano yan? Contender yan. Ikaw, Doc, anong nakikita mo pa na pwedeng i-improve? Kasi bukod dun sa magandang draft niya, tapos nagkaroon tayo ng trade, no? Kasi first time yun, di ba? Ayun din yung isang in-improve ni Carl, na magkaroon ng trade within the day lang. Medyo siguro nahirapan lang kayo, no? Kasi syempre, 10 minutes lang at binigay sa inyo, eh. Tapos, itong 3 quarters na change 5, ano pa tingin mo pwedeng? Ano mga major improvements? Siguro mga konting minor or on the side na gimmicks lang na something unique sa Dre League. Siguro may mga... Yan lang ha. Half-time na interview sa heads. May ginagawa naman. Half-time sideline na interview. Siguro, may sinabi ka kanina yung magandang idea yun eh. Or yung mga angle ng mga camera. Yun. Pero, the league per se, tingin ko, wala naman kailangan baguhin o improve ba. Ganda may kaibigan na.
mag-improve yung feeling ko kung yung mga dating hits nag-sign up. Tumali yung mga dating hits. Oo. Ano bang kape pinainom mo dito, Dok? Kaya ata yung binigyan mo kay Chok eh. May nagpipid kay Chok naman. Mukhang pinipitata ni Kumi Carl eh. Controversial, ganda eh. Alright. Actually, Dok, wala na ako masyadong tanong tungkol sa Dre League, no? Ano na lang sa mga siguro, ano na lang natin, about the personal, personal basketball na lang kasi hindi ko pa naman kayo masyadong close, no? So, mauna ko sa'yo, Chok. Okay, anong grade ka nagsimula mag-basketball? Grade 1. Siguro mga prep. Hindi ko alam eh. Talagang basketball na talaga unang sports mo. Tapos lahat kami dito mga sabay-sabay lumaki dito sa Pininvest. Yan sila. Daniel, ganyan. As in, lahat kami, marami kami sa batch eh. Tapos usually every summer magkakalaban din kami. Okay. So parang magkakalaban. So sa mga barkada mo, no, sino yung yung gustong-gusto mong kalaban pero ayaw mo kakampi? Ay parang nasa challenge, ay gusto kita kalaban kasi nasa challenge ako pag ikaw yung gusto. Yun yung ano eh. Sino ba na parang, ayoko to, gusto ko to, para lumabas yung laro ko. Yan yung, may ganun ka bang kababata na nilulok ko? O kahit yung matanda na, kunyari, idol mo, ito kapag lumanda ako, gusto ko, pakalaban ko to, makita ko na, parang patunayan ako na mas magaling ako sa idol ko. May mga ganun ka ba? Deo. Siguro sa experience ko, ang medyo ganun ko si Jero. Kasi parehas kaming point guard eh. Tapos magkapatid pa kami. Tapos medyo iba yung playstyle namin. So parang minsan, may team ako, may team siya. Tapos minsan, lately, kasi marami na yung commercial leagues, ganyan. Nahihingin magkakampi kami minsan, parang ganun. Kaya okay din. Okay din na magkalaban. Okay din na magkakampi. Dahil sa kapatid, sibling library ang dating, no? Pero dati talaga may tigisang team kami. Hindi kami nagkakampi talaga ng bata. So, ibig sabihin, parang nung mga bata kayo, CJ, matalo na lahat, wag lang kay Jero. Parang ganun ba yung mantra mo? Hindi naman. Hindi naman ako si Misha eh. Joke lang. Hindi naman. Pero ano lang talaga, may ano ba, nung kalakasan ko pa, medyo ano pa kami ng tapatan pa kami ng Okay. Kalakasan. Malakas ka pa. Oo nga, malakas ka pa bata. Hindi, dati nakaka-score pa ako. Wala na eh. Hindi na nakaka-score eh. Fast first ka lang ngayon eh. Dito tayo kay Doc. Ayan, Doc. Kailan ka simula nag-basketball, Doc? Anong grade ba yan? Kato si Chok, maaga eh. Prep eh. Grade 1, grade 2. Okay. Pero dito ka na, Doc, naglalaro. Upper Antipolo. Okay. Doon ako. Nung nag-asawa na ako, dito ako 2009 ba? 2010. Naglalaro pa rin ako noon. Pero wala pa akong kilala noon. Punta pa akong Pasig, punta akong Antipolo. Nandun yung mga kalaro ko talaga. Saka Pasig, may inter-hospital doon dati. Okay. Very competitive doon siya. Dadayo akong Pasig. Yung mga sulok-sulok ng Pasig doon, nalaro ko lahat yun. Saya nun. Sa pagdayo mo, Doc, meron ka ba laging kasama? Tropa kayo o ikaw lang mag-isa? Yung team ng hospital. Okay. Basketball team. Kalaban namin yun. Medical City, Pasig Gem, Lincoln. Dami doon. Daming hospital, daming diagnostics. Okay. Kaya lang, ano lang yun, 3 or 4 years lang din, hindi short-lived. Sa Antipolo, doon ako lumaki. Okay. Upper Antipolo. So mostly doon yung mga kababata ko mga laro. Ngayon, Dok, nung kababata mo sa Upper Antipolo, katulad ng tanong ko kay Chok, meron ka bang campaign na parang na-challenge ka na gusto mo siyang kalaban? Pero meron, Dok, meron. Hindi, yung kalaban, Dok, na parang na-challenge siya. Parang katulad nung Parang dati, ganun din.
Dati kasi syempre yung ano, di ba pagka magpipilian o kayo, sila magpapare, kayo. So, bihira mong maging kakampi, iba. Nakakabisa ko laro niya, alam niya laro ko, may familiarity as opponents. Then, ang naging kakampi ko din, complimentary laro na. Ngayon kasi pa, post dito na ilang beses. Nag-a-adjust na ako, hindi naman ako dati takbo ng takbo. Outside shooting na sa defense. Yun, Dok, nung lumipat ka rito, Dok, meron ka bang parang, siyempre, nung tumatanda tayo, parang, since naglalaro ko na lagi dyan sa KL, meron ka bang parang gusto mong kakampi o gusto mong, parang nilulook forward na pag yung kalaban ko, di ako pwede magpatalo. Parang katulad nung may ganun ka ba na nakakalaban dito sa Kings Landing? Dami. Kahit papawis lang. Pinapawis lang, Dok. Parang sumasama ang loob mo, Dok, pag natatalo ka, parang gano'n. Totoo. Sama talaga. Yung gusto manalo talaga. Pero after ng game, okay. Gusto, lahat naman gusto manalo, Dok. Oo naman. Tsaka natutuwa nga ako nung lumipat ako dito. Dami rin naglalaro. Eventually, winning mentality. Yeah, winning mentality, tama to. So ngayon, you have to keep up. Yeah, tama to. Gusto mo maglaro, tsaka kalabang mo dito, kailangan you have to be good at one thing. Kaya para gusto ka rin nila kampi, di ba? Challenge ka pa rin, threat ka pa rin. Ikaw, Chok, yun. Ano na tayo? Patapos na tayo, Chok. Ano na lang, invite mo na lang sila kung saan ka pa ibang naglalaro para at least malaman ng mga nanonood kung ano pa yung aabangan sa isang. Okay, ito na lang. Ano pa ang aabangan ang hindi nakikita sa Dre League na ilalabas ni Chok this season? Mga 3-pointer ko. Yan. Reserve yan sa mga kaaway ko eh. Yung captain all-time, diba? So, pag mainit yung kalaban, nai-shooter ako eh. Mga ilang 3-pointer bang papaunahin mo sa nagpapainit sa'yo? Para medyo abangan natin. 7? 21 points. 21 points agad yun. 2 kada quarter. Oo. Pwede na yan. Pero pag gano'n naman, pag kaibigan ko, 2 points lang ako, ganyan. Minsan wala. 2 rebounds, ganyan. 5 fouls, ganyan. Pero ito, sa iyo na nanggaling, no, na hindi ka na scorer. No? Kailan nagbago yung perspective mo sa buhay na, siyempre dati scorer ka, tapos parang, wala na akong dapat patunayan. Kailan niya, kasi tinanong ko rin yan kila Tin, saka kay Carl nung nakaraan eh. Parang sila, okay na ako. Nung nakakampi ko ang sabi ni Tin kasi nung nakakampi niya yung mga buhaya, parang sabi niya, okay na ako, rebound sa kapasa na lang ako. Tapos nawalan na ako ng kumpiyansa. Ikaw ba? Kailan nagbago yung... Hindi, ganun talaga ako eh. Okay. Ability lang ako dati yung score. Pero class first talaga ako. Okay. Lahat ng mga naging favorite ko na player, talaga pure point guard. Pure point guard. Okay. Dati maliit pa ako. Kasi nakita mo si Jero, di ba maliit? Ako na yung pinakamatangkad sa amin, kakapatid. Tapos nung tumangkad ako, parang di ko na yung calculation mo sa papunta sa range. Parang di ko na nabalik. Mintis na. Parang ganun yung kwento nun. Tapos di na ako makaskol. Same question tayo kay Doc RJ, no? So, Doc, kailan dumating sa point na, siyempre scorer ka dati, no? Kailan dumating sa point na parang maging... Scorer ako. Hindi, mas matinig ka na scorer na. Kasi ngayon, Doc, parang... Kasi ngayon, Doc, parang you pick your spots na lang, eh, di ba? Parang, kailan nagbago yan? Kasama with age ba yan? Ano ba ang ano yan? Kailan siya nag-start? Anong taon?
Ano yun? Bago mag-40. Bago mag-40 years. 40 ka na doon? 45 na. Ako po sa'yo. Wow! Controversial yung 27, ha? Grabe yan. Pa-40 ka na. Iba na yung katulad ng dating takbo talon. Tama, Dok. Gusto sabi mo ikaw si Vince Carter. May sinasabi mo ito. Grabe, Dave. Hirap nga rin. I mean, ang habol mo na lang, patagalin pa yung makapaglaro ng matagal. Enjoy mo pa yung pagka, iba-iba eh. Iba-iba ng parang, iba nga, parang nadugulat ako, mas bata pa sa akin. So, ngayon, di ba? May ibang ganun. Iba na kasi ang laro ng bata ngayon, Dok. Habol na lang natin. So, speaking of bata, Dok, papasok ko na lang. No. May magmamana ka kasi ng basketball di ba? Yung anak mo. Pinapangarap mo rin ba na maging Lebron Bronny kayong dalawa? Na magkasama kayo sa isang liga? Hindi niya sports ang basketball. Hindi yung, okay. So, Okay. taekwondo. Nagtitraining dyan yun, coach. Coach dyan. Sa school. Pero maroon din. Hindi lang niya primary sport. Pero yun, kasama yan sa bucket list mo na makalaro mo siya sa one week sa isang liga. Parang si Moyan, may anak niya. Pwede yun. Pwede. Why not? Kaya nga gusto ko makapaglaro pa ng mahaba. Kaya pala, medyo you're picking yun na para at least abutan ka ng anak mo na magkano pa. Spots, your games, yung teammates na nagbabayad agad. Nakakaigli naman na yun. Kasi ng buhay yun. Ubusin yung pera mo Abono. Yan, ano na, Dok, meron pa ba tayong may gusto ka ba bang i-share para at least maano natin yung natin, tapusin natin yung ating impromptu podcast na medyo nasira ng konti. Spread the news. King's Landing on Saturday. Umabot na ka sa Marikina Oo. Umabot na sa Marikina. Umabot ka sa mga tindera ng Marikina. Pero mas gusto ko yung ngayon, yung oras natin, di ba? Kasi mag-send mo, di ba? Yan din, maganda rin yung oras. May mga pamilya nandun, mga tumatambay doon. Di ba kasi may pasok pa ng Sabado? Dok, may comment si Misha. Dok, bakat dragon mo? Doon lang siya nakatingin Doon siya nakatingin Yung Misha, pumunta ka dito. Ayan. So, dito tayo kay Chok naman. Chok, any parting words sa mga fans ng Chok, saka ng Fury, saka... Manood lang kayo ng games namin tuwing Sabado. And alam mo yung marketing ni Carl? May next chapter pa yan. May sabihan pa yan. May I miss you. May mga ganun pa yan. Feeling ko scripted talaga. Tapos kung gusto niyo pa makanood ng mga ganung bakbakan, nood lang sila ng Dre League. Sige. Dre League, every Saturday, no? Saturday, 5 p.m. onwards. Yes. Okay lagi. Yan. Sige. So, yun. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Sorry, impromptu namin dahil medyo nagloko yung aming switcher. At least may get to talk about the team heads ng Fury saka ng Mamba. Sino ba guys mo next time? Baka mini-message ko si Kyle Cruz, tapos may message ko si Jet. Kasi two yung bala. Palamigin muna natin yung heads na yun. Palamigin muna natin yung heads na iba. Kasi sa Adok, hindi kami close ni Misha, hindi kami magkakilala talaga. Ayan. Ano natin kay Commissioner Carl kasi pinaano ko sa kanya yung kung sino yung mga ipipila natin So, tingnan natin kapag available. Okay. So, yun. Maraming salamat, Doc RJ. Maraming salamat, Chok. And this is Coach H. Bomb. Out. Thank you.